Tayo po ay darako na sa ating gospel text. Our gospel text is taken from John, the continuous of our series, chapter 7, verses 37 to 39. Now on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If anyone is thirsty, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water. But this he spoke of the Spirit, whom those who believe in him were to receive. For the Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Tayo ngayon ay magpapatuloy sa ating sermon series. Ang title nating sermon series, The Spirit's Promise, Rivers of Living Water, taken from John chapter 7, verse 37 to 39. At ang dadala po ng ating mensahe ay ating kapatid na Elder Mike. Napakaganda po na ating inawit kanina, no, yung unang pambungad nating awitin, no, sabi ng Panginoon, doon sabi niya, they are new every morning, great is thy faithfulness. Kada umaga po, napakabago lagi po binibigay ng Panginoon sa atin. Batiin ko po muna ang ating mga taga-sunod sa ating FB page, of course. Magandang umaga po sa atin, magandang hapon na po sa Pilipinas. Sa London, kapatid na Tony, magandang gabi dyan. And of course, in Canada, Manese family and Samiliano. Sama-sama po nating pagsaluhan ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. Kaya po muna manalangin. Dakilang Ama Diyos, minsan pa, purihin ka, dakilang Ama, sa iyong matamis na pangalan. Panginoon Diyos, isang pribilehiyo po, dakilang Ama, na makapagbahagi ng iyong banal na salita. Panginoon Diyos, tago niyo lamang po, Panginoon Diyos, sa inyong likuran. Sa ganoon, kayo po ang makita at mambutawi sa aking bibig. Tulungan niyo po kami, dakilang Ama Diyos, na maunawaan namin ang iyong mga gustong iparating sa umagang ito. Panginoon Diyos, ito po aming salamat dalangin sa tanging pangalan yung anak na si Jesus. Amen. Okay, as we continue sa ating book of series, may kailangan po ito, tatlong verse lamang po, pero napakagandang verse po nito. So, sabi nga rito, pasimula, sabi nga ng John chapter 7, verse 37 to 39, sabi rito, is a pivotal passage where Jesus Christ, on the last and greatest day of the Feast of Tabernacle, proclaimed that anyone who thirsts should come to Him and drink. Nga po itong ino-offer ng Panginoon na to na inumin, and that out of the believer's heart will flow rivers of living water, or the promising rivers of the living water. Yan po ang title ng ating mensahe for today po. This living water is explicitly identified by John as the Holy Spirit who will be given to believers after Jesus' glorification. Natahasan po natin kilalanin, sabi nga ni Apostle John, this passage is a profound spiritual call to those who recognize their deep spiritual longing, symbolizing by the thirst which only Jesus can truly satisfy. Sabi nga na dapat po tayong magalak sa bagay ng mga espiritu. This also highlights the central role of Jesus as the ultimate source of the spiritual life and the transformative power of the Holy Spirit within believers, connecting physical thirst and spiritual to divine provision of God's presence and abundant life. Ayan po ang ating matutunghayan sa umagang ito. Okay, sa pagpapatuloy po, magbalik tanaw po tayo in chapter 7 ng John, Sabi po ron, in the beginning of chapter 7, Jesus suggests, Jesus' brother suggests that he go with them to the festival of Tabernacle in Jerusalem, and perform some of his mighty works there in order to become more widely known. Sabi ko, so pinagtutulakan po ang Panginoon ng kanyang mga kapatid na pumunta doon sa kapistahan nga ng Tabernacle or Feast of the Booths, ika nga.
ibang salin, sabi nga yung Feast of the Booths, ano po, sa Hebrew, ang booths po nisna or sukot. In the Greek po skeno or skenos. Ano po, yung booths yung tolda or kubol, ano po. Sabi ganon, but Jesus Christ reject their suggestion because, sabi ng Panginoon, my time has not yet come. And because His mission was not to gain fame and popularity. Dahil po ang Panginoon, ang kanyang mission ay hindi upang makakuha ng kasikatan o katanyagan. Sa katunayan, sinabi ni Jesus na ang kanyang mission ay nagbubunga ng puot mula sa mundo kaysa sa katanyagan, dahil siya ay nagpatotoo laban sa masasamang gawa nito. But in verse 10 po, no, palihim po siyang pumunta pa rin. Kaya nga po ito naganap dito sa tabernacle, no. Sa verse 10 po, palihim siyang pumunta ron. Saka doon siya nagmensahe. Ito nga po, on the last day ng tabernacle, ano po. Sa akin po teksto, sabi ganun. Yun, sabi po teksto, sabi ganun. In the last day of the great feast, sabi gano'n, sa huling araw ng pesta ng mga kubol, ika nga. Ano po ba itong mga sinatawag na tabernacle or booths, no? Or kubol, tent, gano'n po, napakarami pong paliwanag, gano'n po. Ito po yung sineselebrate ng mga Hudyo nung during niligtas sila ng Panginoon sa pagkaalipin in Egypt, no? Going to Promised Land, sa wilderness po. Doon po sila nagpapasalamat for the goodness of God na inilayo sila doon sa pagkaalipin in the Egypt, no? So, during in the wilderness, tatayo po sila ng mga kubul-kubul dito. Ano po? Yung mga tolda-tolda for 40 years, ganun po. Yung po pinapasalamat nila, tsaka yung mga pagbibigay ng tubig ng Panginoon sa kanila during their journey in the wilderness, ano po. Ito nga po yung dinaluan ng Panginoon na palihim na punta sa Feast ng Tabernacle on the last day. So dito po sa scenario na ito, ito po yung seremonya ng last day na nung Feast of the Sukkot, ika nga. Sabi po rito, ang mga senaryo sa tubig ay isang mahalagang bahagi ng pagdiriwang na ito. Ang isang pari kukuha ng tubig mula sa pool of Siloam. Pool of Siloam po, gamit ang isang gintong pitcher. Imagine po natin, gintong pitcher po yung dala-dala, no? Pinangsasalok. Pool of Siloam po ay isa pong ancient water reservoir na ito po ay sinaunang imbakan ng tubig. At ang pool of Siloam po, ito po yung pangalawang pool na nabanggit dito sa Gospel of John. Yung unang pool po, yung Bethesda, which is in chapter 5. Ito po yung pangalawang pool. Ito naman po yung pool na to, itong imbakan ng tubig na to, ay matutunghayan po natin in chapter 9. Pataas po. Mas maliliwanagan po tayo ng itong pool of Siloam na ito. So, ganun po, no? So pagkatapos, yung kinuha yung tubig, sa pitcher, nagintong pitcher, Spanish to yung, sa Tagalog to, florera, no, pitcher. Ginto po yun, no? So, pagkatapos ay dadalhin ito pabalik sa templo at ibubuhos ito sa isang pilak na mangkok. Mangkok naman parang palanggan. O bowl na gano'n, na, pero pilak naman yun. Ano po? So, at ibubuhos ito sa isang pilak na bangkok sa tabi ng altar o sa dambana. Yung altar po, yung dambana, yun po yung pinaglalagakan nila ng yung burnt offering. Sinusunog yung mga karne na inaalay nila. Yung mga matataba na karne, ano po. Ito po, at sa tabi ng altar, na sinamahan po ng mga musikero at core, yung mga choir, no? Sinamahan ng musikero, siguro na bang, sila, kumakanta, nagmamart, sabi nga rito, ay kinakanta nila yung Hallel in the book of Psalms.
Yun po yung inaawit nila, yung Book of Psalms sa 113 verse 18 po yung Halel, Halel, yung gano'n, no? So habang ibinubuhos ng pari ang tubig, ay nananalangin siya sa Panginoon na magpadala ng ulan. So panahon siguro po yung matagtuyot, kaya yun, no? Sa isang mga rabbinic tradition po na ginugunita nila yon ng on the 8 days of the panghuling araw ng Feast of the Tabernacle, ano po, no? So ang pagguhit ng tubig sa mga tabernakulo o bowl ay binibigyan kahulugan bilang pagguhit ng banal na espiritu. Mahalaga sa uling araw ng pagdiriwang ng ito kung saan ang tubig ay isang mahalagang simbolo. Sa uling araw ng dakilang araw ng kapistahan, ang pista ng mga kubol or tolda, ito tumatagal ng 8 araw. Ano po? So ayun po ang senaryo sa seremonya. Ano po? At nga, ano nga po sabi ng banal na kasulatan sa Matandang Tipan about this feast, ano po? Sabi po ng Leviticus chapter 23 verse 36, ano po? Sabi rito, 7 araw kayong maghahandog kay Yahweh ng handog na pagkain. Sa 8 araw, muli kayong magtitipon upang sumamba at mag-alay ng pagkain handog. Iyon ay banal na pagtitipon, kaya huwag kayong magtatrabaho. So parang parang sabat din no? At ganoon din sa mga bilang, Numbers, sabi sa 29 verse 35, sa 8 araw, magdaos kayo ng banal na pagpupulong at huwag kayong magtatrabaho. So, ganun po kasagrado ang piyesta ng mga kubol, ano po. Talagang holidays for 8 days, ano po. Sa Old Testament pa rin po yung Nehemias, chapter 8, verse 18. Sabi po rito, ang lahat ng kautusan ay binabasa araw-araw mula sa unang araw hanggang katapusan. 7 araw silang nagpista at sa 8 araw ay nagkaroon sila ng isang banal na pagtitipon bilang pagtatapos ayon sa itinakda ng kautusan. So ayun po ang sabi ng banal na kasulatan in the Old Testament, no, sa kapistahan po ng Booths Tabernacle, ano po. Sa gospel po nandiyan, ano po, marami po ritong marami po silang pesta kumbaga. Pero meron po nakatala dito na 3 major feast, ano po. Andito po yung una po, yung Feast of Passover o yung Paskowa. Yun po yung una. Major po ito, no. Ito po yung ginugunita nila taon-taon na matatagpuan po sa chapter 2 ng John. Lala ko ito yata yung mensahe ni Brad J, ano mo, chapter 2. Yung pangalawa po ng feast, ito na po yung Feast of Pentecost, pista po ng linggo or week. So, chapter 5 po, and then the Acts, book of Acts ng chapter 2, ano po. And of course, pangatlo, yung Feast of the Tabernacle, yung kubol, yung tolda, ito po yung topic natin sa umagang ito, yung tabernacle na matatagpuan po chapter 7, ano po. Marami pong mga piyesta, ano po, pero hindi masyado nilang ginugunita. Ito lang 3 major na to na feast, ano po. Meron din pong Feast of the Light, diba? Mga ilaw. Meron din yung piyesta ng mga tinapay na walang lebadura, ano po. Pero hindi rin masyadong yung pasilang po nila yung rito, yung tabernacle, kasi po ito po yung sineselebrate nila taon-taon, ano po. Sa mga nabasa ko pong mga komentaryo hanggang ngayon, although siguro yung mga nilang mga ninuno nila, panata ng mga anak pa nila, meron sineselebrate pa rin sa especially in Israel, no? Siguro sa kanilang bahay maglalabas sila ng tolda, doon sila gugunatayin nila yung yung Feast of the Tabernacle. Meron din sa Europe, nabasa po ang komentaryo na ginugunita pa rin nila, mangilan-ngilan siguro po ganun, no? At sa speaking of tolda or sukot, ito po yung trabaho ni Apostle Paul, ano po, siya po isang tent maker. Yun po ang trabaho niya. Kahit visionary na siya. Mababasa po natin chapter 18 ng Book of Acts 1-3 po, si Apostle Pablo po, siya po isang tent
maker. Ano po? Tuloy po tayo. Sabi ganon, Jesus stood and cried out. Kaya nga, sabi nga doon. Tumayo ang Panginoon at nagsalita ng malakas. Ang sasabihin niya ay napakahalaga. Mahalaga dahil kung saan niya ito sinabi. Nakatayo siya sa mga korte ng templo or dambana sa labas mismo ng templo. It is important because of when he said the last day of tabernacles, Feast of the Tabernacle nga. Pagkatapos ibuhos ang tubig sa mga nakaraang araw, mahalaga dahil kung paano niya ito sinabi, sumigaw o nagsalita ng malakas ang Panginoon at sinambit niya ang mga katagang ito. Kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Po. Pasilin po natin yung timing ng Panginoon, ano po? Habang sineselebrate nila ang uling araw nga ng kapistahan ng mga kubol, sa isang seremonya, dito niya binanggit ang kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. So nakita po natin yung tempo, timing tempo ng Panginoon habang ginugunita ng Israel yung tubig na binigay sa kanilang mga ninuno, yung tubig na iniinom nila, nung inumin nila, na palagi naman silang nauuhaw in the wilderness. Matigas ang ulo Israelites Ganun yun no? Matigas ang ulo, hudyo ka. Okay, ganun. Na lagi silang nauuhaw. Kaya nga nung naglalakbay sila, papunta sa Promised Land, for 40 years, palagi silang nauuhaw. Ano po? Kaya pinapagalitan nila si Moises. Sabi niya, niligtas mo kami sa pagkaalipin ngayon, papatayin mo kami rito sa disyerto, wala kaming tubig na mainom. So, madali-dali, nagsabi si Moises sa Panginoon. Sabi, Panginoon, gusto po akong batuin ng mga Hudyon to. Wala po silang mainom na tubig. Sabi ni Lord, makat ka sa Mount of Sinai, tapyasin mo yung bato. Sabi niya, paluin mo yung bato. So doon pinalo niya yung bato, sumambulat yung tubig. Bumukal. No? Bubukal ang tubig. Sabi nga, dito po yata yung siguro kung i-imagine niyo kung ano kasarap yung tubig na yun. No? Press po yun from the nature. Ano po? Yun ang kasi bumukal ang tubig. Na mababasa po natin yun in the book of Exodus, chapter 17. Yung senaryo na yun. So dito po yata nauso yung mga tindahan ng mga tubig na refiller, no? Sa video na yun. So tuloy po tayo. Sa literal na physical naman po na pangailangan natin ng tubig. Of course, sa Hebrew po tubig maim, sa Greek po nero. Kailangan natin ng tubig sa ating buhay, sa pang-araw-araw nating pamumuhay sa bawat isa sa atin. Ang tubig ay napakahalaga. Gamit natin sa pagluluto, paliligo, paglilinis, kung saan-saan, ano po. Ang ating katawan, ilang porsyento po ba ng tubig? 95. Ganon? Porsyento ng tubig ng buong katawan natin. So, kaya madalas tayo pong mahuhaw sa kailangan natin ng tubig habang tayo ay buhay pa para hindi tayo ma-dehydrates. Sa atin po, alam niyo po yung yung Bukhari sweat. Yun po yung gamot sa mga na-dehydrates. So, na-dehydrate po si Mrs. kasi sa vertigo niya, magsusuka, binili siya ng gamot ng ganong tubig nung anak ko. Sabi ganon, ito yung Bukhari sweat, sabi ko. Nakuilos ako. 500 ml lang, may 100. Bukhari sweat, mahal. No? Kilos ako, tubig na to. Ininom ko, tinikman ko. Pag tikim mong gano'n, napangiwi ako, sabi ko. Malat. Malat-alat, mapakla, sabi ko. Parang pawis ng inchik. Tapos, ito kasi, pawis ng inchik. Sabi ko, doon po sa Jeddah, sabi ko, may kapatiran kaming inchik. Sabi ko, lagi siya nasa kusina, pawis-pawis siya, naghahanap ako ng pagkain, lumabas ako, sabi ko, tumalsik sa akin yung tawis niya, sabi ko, nalasaan ko, mapakla, sabi ko, at maalat-alat, pulot yan yung
Yung pala yung lasa ng Bukhari. Bukhari sweat. Pero gamot sa dehydration, effective siya. Pero ganun nga lang ang lasa. Doon, inumin mo. Ayoko na. Sabi ko, lasa nga yung chick eh. Asan na ba yung kapatid nating chick na yun? Wala ngayon. Tuloy po tayo. Tumako naman po tayo sa spiritual na tubig, which is yung sinisigaw dito ng Panginoon, no? Dito po mga kapatid ay may imbitasyon ng Panginoon. Ang Panginoon ay inaanyayahan ang bawat nakikinig sa Kanya na uminom ng inaalok niya na tubig. Kapag po may imbitasyon ng Panginoon na lumapit at uminom, gumagamit po siya ng mga talinaga, which is for salvation. Ano po? Ng mga iniimbitahan niya. Maliwanag po, ito ang kaligtasan sa bawat naniniwala sa Kanya, na ito po ay libre na kaloob ng Panginoon. And in Isaiah chapter 55 verse 1, sabi rito, sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nahuhaw. Ang mga walang salapi ay lumapit din dito, bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili rin kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. So sa mga tuwid, libre po ang inaalok dito ng Yahweh. Ano po? Sabi in Revelation 22 verse 17, sabi po, sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, hali kayo. Lahat ng nakakarinig ito ay magsabi rin, hali kayo. Lumapit ang sino mang nauuhaw, kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Sabi po ng Apostol John A, matawagin po ni John MacArthur si John the Apostle, John A, kasi may John A, may John B. Yung John B, si John the Baptist. Siya kaya sabi niya, John A. Sinari po ng huling araw ng piyesta ng mga kubol, ang papayhuwatig ng Panginoong Yesus dito ay magpakita ng kaibahan. Wala nang tubig sa templo o sa dambana at sa ritual na gusto nila na sa akin ang tubig na hinahanap ninyo. Napakaliwanag po ito na imbitasyon sa mga nauuhaw na mga kaluluwa. Sabi ng Panginoon, come. Parang kinata natin, come. Sabi niya, no? Come. Kayong mga heavy laden, and I will give you a rest in Matthew 11:28 po, no? And of course in Revelation chapter 27 verse 2, hindi po nabasa po, verse 27 to 17 po, no? And of course in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Yung imbitasyon po ng Panginoon, binigay niya kanyang bugtong na anak. Ano po? So come, kayong mga nauuhaw, pertaining for salvation in this verse 37 po. Sunod na verse po tayo. Sabi ganon, ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay bugay. Puso, tubig pa rin. Gusto po yung center ng ng title of the rivers of the living water. Ano nga po? This verse po naman, ito ay sa ating mga mananampalataya, ating mga believers. Sa mga nakarinig, tumanggap, uminom ng buhay na tubig na binabanggit ng Panginoon. Pinaliwanag ng Panginoon ng Jesucristo kung ano ang ibig niyang sabihin sa metaporo sa paghahambing ng pag-inom at paglapit kay Jesus. Pag-inom at ang pag-inom ay mahalaga na maglagay ng pananampalataya sa Kanya, na magtiwala, umasa at kumapit kay Jesus. Kapwa sa panahon at sa kawalang hanggan na mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga tubig ng tubig na buhay. Para sa mga naniniwala sa Kanya, si Jesus ay nag-alok ng walang hanggang ilog ng tubig na buhay mula sa Kanyang kaloob-looban. Tinutukoy po rito tayo pong mga sumasampalataya sa Kanya, tayong mga believers. Sabi nga in Isaiah, sabi pa rin, chapter 12 verse 3, sabi ng Lord,
With joy, you will draw water from the wells of salvation. Malugod kayong sasalok ng tubig sa balon ng kaligtasan. Sabi pa dito, inaasahan din ng mga tabernakulo o ng mga kubol ang mga propesiya ng tubig na umaagos sa trono at mula sa Jerusalem kung saan niluluklok ang Mesayas. Sa prophecy yan po. Jesus said, sinabi niya, ilagak mo ang iyong pagmamahal at pagtitiwala sa akin. Iluklok mo ako sa iyong puso at ang buhay at kasaganaan ay dadaloy. Sa prophecy. Speaking of prophecy, prophecy po ni Ezekiel chapter 47 verse 1. Ay po rito, bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papuntang silangan. Ang templo ay paharap sa silangan. Ang agos ay nabula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog altar. Ano po? Dito naman po yung pangitain po ni Prophet Ezekiel po, no, in verse 1 chapter 47 po, no, na kapag nagahari na ang Mesayas, ito po yung paniniwala ng mga Hudyo sa lumang tipan na may dadaloy na living water mula sa Jerusalem at sa mga templo or dambana. Yan po ang pinaniniwala ng mga Hudyo in the Old Testament na kapag nagahari na ang Mesiyas, ang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ano po? Ang Panginoon hindi lamang nagsalita tungkol sa isang bagay na pumapasok sa isang tao, ngunit isang bagay na umaagos din mula sa kanila. Ito ay hindi lamang isang pagpapala na natanggap, ngunit naging isang mapagkukunan ng pagpapala sa iba. Sabi nga sa Proverbs chapter 18 verse 4, ang wika, sabi rito, ang wika ng tao ay bukal ng karunungan, parang dagat na malalim at malamig na batisan. Wisdom of King Solomon po naman. Balik po tayo sa chapter 4 ng ating sermon series. Sinabi po yung chapter 4, of course, alam niyo na po na ang senaryo doon, no? Yung babaeng Samaritana. Sabi ng Panginoon dito, sa babaeng Samaritana, na maaari kitang bigyan siya ng tubig na buhay. Pero kabaligtaran po ito sa physical na tubig na pinupuntahan ng babaeng Samaritana sa balon upang kunin. Ano po? Maubos ang physical na tubig na iyon at kailangan niyang patuloy na bumalik upang makakuha ng higit pa. Ngunit inalok ng Panginoon ang babae ng tubig na hindi mauubusan. Tubig na magiging sa loob ng mananampalataya na bukal ng tubig na balon sa buhay na walang hanggan. Sabi nga ng Panginoon sa chapter 4 ng John 4:14 po, sabi niya, ngunit ang sino mang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mahuhuhaw kailanman. Ang tubig na ibinibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Doon, sabi niya sa Samaritan woman, sabi niya, go and sin no more. Ang mga salita ng Panginoong Yesus ay konektado sa kanyang mga pag-aangkin na siya ang pinakapanglunas sa spiritual na kagutuman at spiritual na pagkahuhaw. Yan po ang metaphor patungkol sa tinapay at tubig. Ano po? This is the last message po, yung sa bread of life. Ano po, no? Nasa kanya ay naniniwala at may pananampalataya. Ano po? Tulad din po ng rivers of waters, living waters, na tulad niya rin dito ang buhay na walang hanggan, which is ang meron ang isang naniniwala sa Panginoon at sumasampalataya sa Kanya. Meron po rito isang article si Morgan article, sabi niya, dumaan sa aking wall, sabi niya rito,
he was able to satisfy thirst. And moreover, that those who receive such satisfaction from him should become channel through whom the overflowing rivers should pass. Yan. So, nagawa po tayong bigyan ng kasiyahan sa pagkahuhaw. Sabi nga rito ni Morgan sa kanyang article. Ano po? So, yun po yung living water. So, punta na po tayo sa 39. Verse 39 po, no? Last verse tayo po ito. Ang tinutukoy niya ay espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa naipagkaloob noon ang espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. So, noon. So, ibig sabihin, in the Old Testament noon. Ano po ba itong ibig sabihin ni Apostol John A? Ano po? Naipaliwanag po ng Apostol John ang sinabi ng Panginoon sa mga naunang verse. Ang Espiritu ang siyang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Siya ang tubig na buhay sa mga believers ng umaagos na buhay, at kasaganan na ito ay papasok sa pamamagitan ng presensya ng banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya. Ang nananaan na banal na Espiritu ay ang resulta ng pagtanggap ng buhay na walang hanggan pagkatapos po ng Pentecost. Sapagkat ang Espiritu Santo ay hindi pa ibinibigay. Ano po ba ito sabihin dito ni hindi pa naibibigay ang banal na Espiritu? What does it mean? Sabi nga po pag nagtatanong kayo sa cat question, sabi nga, no? So, ang ibig sabihin nito noon sa lumang tipan na hindi pa naibibigay ang banal na Espiritu. So, ibig sabihin po, hindi pa nag-exist ang Panginoon, hindi pa umiiral ang Espiritu ng Diyos noon, in the Old Testament, or wala pang born again ng mga tao noon. Sa panahon na yon, it means po na hindi pa kumikilos ang banal na Espiritu till after the resurrection of Christ, ang kanyang pagkamatay, death, burial, and resurrection. Yun po ba ang ibig sabihin dito ni Apostol John A? So, hindi po yun, no? Hindi po yun ang ibig sabihin. Sabi po ng banal na kasulatan dito in the Old Testament. Bukas po tayo sa mismong kauna-unahang books ng Bible in Genesis chapter 1 pa. Verse 1 din. Sabi ng banal na kasulatan dito, sabi ganoon, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman, at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Dito ko, at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. So, during the creation pa lang, ando na ang banal na Espiritu. Yun po ang ibig tukuyin dito. Ano po? Simula pa lang in the first book of the Bible, ando na po ang banal na Espiritu. Ano po? At dito pa rin sa lumang tipan, sabi nga, gumagamit ang Diyos ng mga tao patungkol sa banal na Espiritu. Sabi nga sa Numbers or Bilang, chapter 11, verse 25, sabi rito, bumaba si Yahweh sa ulap at kinausap si Moses. Ang pitumpong matatandang pinuno ay binahagingan nga niya ng Espiritu. Tulad ng ibinigay niya kay Moses, sila napuspos ng kapangyarihan, meaning the Spirit, at nagpropesiya, ngunit hindi na nila ito muling nagawa. So kahit po nung time po ni Moises, no, pinapatnubayan na sila ng banal na Espiritu ng Diyos. Pati nga yung mga matatandang pinuno in the Old Testament, ano po. At dito pa rin sa matandang tipan, meron pong mga propesiya, uli, ang mga propeta rito. Ano po, sabi po sa Joel chapter 2 verse 28 to 29, sabi niya, pagkatapos ipagkaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao,
ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Yan. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu maging sa mga alipin lalaki man o babae. So, ayun po yung propesya ni Prophet Joel. O ano. Pinalawanag dito ni Apostol John na ang Espiritu Santo ay hindi pa dumarating sa panahon ng ministeryo ni Kristo. Siya ay darating sa hinaharap upang maniraan ng permanente sa mga mananampalataya sa araw ng Pentecost. Na mababasa po natin chapter 2 ng Book of Acts. Simula po yan, no? The Day of Pentecost. Sa New Testament po, makikita natin po itong propesya ni Prophet Joel in the Old Testament. Sabi nga noon, in Acts chapter 2, verse 16, sabi nga noon, at nakikita ninyo yung katuparan ng pinahayag ni Prophet Joel. Ito ang gagawin ko sa huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki at makakakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip sa panahong iyon. Ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipahayag nila ang aking mensahe. So natupad po yung propesya ni Prophet Joel in the New Testament, the Book of Acts. Ano po? Ang banal na espiritu ay nakikipag-ugnayan sa mga mananampalataya, sa atin po, mga believers, sa New Testament, sa kanyang permanenteng paninirahan. So mapalad po ang mga bagong mananampalataya sa ngayon, ano po, na nananahan sa kanila yung banal na espiritu ng Diyos. Sabi pa nga in John chapter 14, sabi niya noon, I will give you a helper. Sabi niya, I will give you a helper. Another helper, sabi niya, which is the Holy Spirit po. Tinutukoy po dito ng Panginoon, ano po. And in 1 Corinthians chapter 12, verse 13 po, sapagkat sa isang espiritu tayong lahat pinabautismuhan sa isang katawan, maging Hudyo man o mga Griego, maging mga alipin o mga Malaya, at pinainom tayong lahat sa isang espiritu. And in Ephesians chapter 4:30 po, tinatakan tayo ng banal na espiritu, sealed, sealed with the Holy Spirit. Niligay ng Diyos ang kanyang espiritu sa loob ng bawat believers, at ang bawat mananampalataya ay may buhay na walang hanggan. 6:47 po ng John. So, ang bawat miyembro po, bawat kinatawan ng body of Christ ay may pinananahanan po na banal na espiritu. Tayo po lahat dito. Yung pinagkaloob po na banal na espiritu ay nasa atin. Espiritu ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Masilip po natin, during bago mag-Friday, Thursday pa lang, siyempre, naka-prepare na tayo. Prepare na tayo gabi pa lang. Prepare natin yung susuotin natin, pa-plancha na natin. So, yun pa lang, udyok na ng banal na espiritu yon. Sa mga masugid po nating mga driver dito, magsusundo ng malayo, maghahatid ng malayo. So, tingin nyo po ba sila yon? Udyok po ng banal na espiritu yan. Maging sa pag-awit po natin dito. Dati po ako maawit ako na maiingay na Pero dito po nabibigyan natin ng kasiyahan ng Panginoon. Bigyan natin mabagong samyo sa pagpa-awit ng mga makalangit na awit. So mga tumatayo po rito, tingin nyo po ba? Sila ang tumatayo na yon? Sila ang nag-aaral. Ang banal na spirit po yon.
to empower ang bawat isa sa atin. Ano po? Sa paggawa po ng ating ng schedule po natin, no? Doon pa lamang po, udyok na ng banal na Espiritu yon. Ano po? So, kumikilos na po yung pangatlong persona ng Diyos sa buhay po ng ating buhay po sa ating mga mananampalataya. Pero may tanong din po, no? True believers po. Sabi po ni Apostol Pablo, sa huling verse, sabi sa Romans chapter 8, verse 9, which is nandun sa ating responsive reading, sabi ng Romans 8:9, paalala po ni Apostol Pablo, sabi rito, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. So, tinutukoy po rito yung mananampalataya. Ano po? Kung wala ang isang tao ng Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo iyon. Pasin niyo po yung huling paragraph. Hindi kay Kristo yung tao na iyon. Sa mga naka-online po natin mga kapatid, o sa atin dito, suriin po natin ang ating sarili. Manalamin po tayo. Tanong po natin kung talagang yung Espiritu ba nasa atin? Ayon dito kay Apostol Pablo, na Espiritu ng Diyos. Tanungin po natin, nakasalamin tayo, baka sumagot. Ano po? Sa mga kapatid po natin na hindi na po natin nakapiling, mas gusto nila sa ibang pamilya or sa labas na hindi dito sa kapamilya ng Diyos, dito sa iglesia, dito yung tunay na pamilya. Mas nag-i-enjoy sila doon sa labas, nakasama ng mga hindi mananampalataya. Suriin po natin mga sarili kung kapatid nga natin sila or nananahan yung banal na Espiritu. Sabi dito, si mismo Apostol Pablo nagsasalita rito, kung talaga pong nasa atin yung Espiritu na iniwan ng Diyos. So yun lamang po. Purihin po Panginoon. Solid de Gloria. Tayo po yung makit manalangin. Dakilang man Diyos, salamat pong muli Panginoon Diyos sa iyong mga banal na salita na ihayak Panginoon Diyos. Dahil Panginoon Diyos, sa patuloy na tumibol po ito sa mga puso at isipan, maging kagalakan, maging kabusugan po ng aming spiritual na pamumuhay. Hindi po kami samahan, dakilang man Diyos, sa aming pangalawang bahagi ng iyong paglilingkod po sa inyo at pagpupuri. Dakilang mga salamat po ng marami. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan yung anak na si Jesus. Amen.